Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito nga pong panibagong hired na attack dog ng mga DDS na si Rowena Guanzon. Abay, bagay lang talaga silang magsama ni Meow Meow. Oo, kasi tahol ng tahol eh. Wala namang ebidensya. Tingnan nyo, ito ang kanyang post, oh. Sabi niya dito, utang ka ng utang BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Hindi ba't mas malaki yung iniwang utang ni former President Duterte? Parang halos umabot ng 12 billion. Samantalang sa current administration, hindi pa nga umaabot ng 4 or 3 billion. Wait lang, i-research natin yan. Trillion ba yun or billion na inutang ni former President Duterte na talagang lugmok ang Pilipinas at hindi natin alam kung paano yan babayaran. Alright, anyway, sabi pa dito, huwag kang maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagperma, budget mo yon, ang 2025 budget. I don't really get the point na bakit yung hatreds ni Rowena Guanzon dito kay PBBM nag-boost up. Na 'di ba nung panahon naman ng kampanya, dati tong kakamping. And 'di ba supposedly mga minamahal yung mga kakamping ay pro human, I mean pro people, nananawagan sa sistema ng hustisya, sistema ng justice, 'di ba? And I don't really get the point. Bakit dito siya sumapi? 'Di ba sa mga mga minamahal dito sa mga DDS na yung mga DDS mayroong issue sangkot sa korupsyon, maanumalyang flood control, 'di ba? 'Di ba dati ayaw mo sa red tagging, ayaw mo sa korupsyon. Abay, bakit parang kumakampi ka sa mga corrupt na public official, 'di ba? So iba yung atake ngayon ni Guanzon. Dati kalaban 'to ng mga magnanakaw, pero ngayon parang isa na din siya sa mga nakikinabang sa pagnanakaw di umano posible, 'di ba? Nila VP Sara Duterte, parang kasalungat na yung kanyang pinaglalaban noon sa ngayon. Ang tanong ko nga, mga minamahal, meron ba tong ina-after? Meron ba tong tawag dito, meron ba tong puwesto na gustong makamit? Kasi yung post niya, ano 'to eh, parang ewan, parang halatang actually pasaring 'to kay Speaker Martin Romualdez at dito nga po kay President Bongbong Marcos. Ang tanong, saan ba nanggagaling yung galit mo? Ha, Guanzon, dati tahimik ka naman, ngayon nagtatatalak ka. Ano ka, naging spokesperson ni VP Sara Duterte na maging anti-Marcos? Pero to be honest mga minamahal, kung talagang for the people ka, ang laban mo supposedly dapat pumapabor ka sa mamamayang Pilipino. Yung loyalty mo sa Pilipino, hindi dito kay Digong. 'Di ba? Parang nang-i-scam na naman itong si Rowena Guanzon dito nga po sa mga Duterte para kung sakaling palarin itong si Sara, abay baka muka na makakuha ng puwesto. Ito tanong ko lang. Siyempre, yung loyalty niyan, alam naman natin na medyo may force kuno si Sara Duterte. May force kuno, oo. So ngayon, dahil may force, nakikijaming itong si Rowena Guanzon. For what reason? Para mag-benefits. Para mag-benefits saan? 'Di ba? Sa posisyon? Yun ba yun? Kasi dati, itong si Guanzon, galit na galit 'to sa mga Duterte, lalo na yung pinasara yung ABS-CBN. Galit na galit 'to si Guanzon, 'di ba? Pero ngayon parang sa isang in just one snap, oh, magugulat kayo, magtataka kayo na bakit ganito na ang itsura ni Rowena Guanzon. So, yung ganitong klaseng pagbabago mga minamahal, hindi lang 'to kung ako tatanungin ninyo, it's not a simple opinion. Madalas meron niyang political calculation. So, ano nga ba yung eksenang nakikita natin? Siyempre, una, gusto niyang mapansin sa kampo ng mga Duterte. Pangalawa, sumasakay siya sa mga trending na issue. And then pangatlo, kapag nakuha niya na yung loob ng mga Duterte, siyempre malapit na dyan yung connection. And after that connection, appointment na ang hinihingi niyan. And pansin nyo ba, kapag na-appoint ng isang tao, tapos biglang tinanggal, saka lang yan magtatatalak muli
kokontrahin niya na naman ang mga Duterte. Alam na natin yung magiging outcome dyan, mga minamahal. At kung napapansin ninyo, simula nung uminit yung issue dito nga po sa Independent Commission for Infrastructure at nadidiin ang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, biglang lumalabas yung bagong atake. 'Di ba? Dito nga po kay President Bongbong Marcos. Napansin ninyo, mga minamahal, kapag may issue ang ICI, biglang maglalabas ng issue para kay PBBM. I mean, pag nagkakaroon ng issue ang mga Duterte, 'di ba, tungkol nga po dito sa hearing ng ICI, bigla naman pong mayroong isyung tatalak dito kay President Bongbong Marcos. Kaya masasabi ko ngayon, parang nagiging, you know what, attack dog ng mga Duterte. Ito ngang si Rowena Guanzon, and hindi na yun bago na yung mga dating ayaw, bigla-biglang magpapalit ng political color. Kasi kung magkakaroon kayo ng political calculation, appointment lang ang hinahabol ng babaeng yan. Kaya yung tuloy, yung iba napapatanong, ano ka ba? Pro-people ka ba? Pro-justice ka ba? Or nabago na ang lahat? 'Di ba? Dahil mayroon kang posisyon na gustong makuha. Nagbago na ang lahat sa'yo. Charis, 'di ba? So, sa totoo lang, mga minamahal, nakakapagod yung ganitong klase ng walang katapusang away. To be honest. Ang gusto lang naman talaga ng taong bayan at ng gobyerno, trabaho, katahimikan, peace. Yun, 'di ba? Pero sa nakikita natin, bakit puro bangayan? Instead na tumulong ka na mag-create ng peace, isa ka sa gumagawa ng issue, ng ingay, ng puro pasaringan. So, dapat, 'di ba, bilang dating opisyal ng COMELEC at naging abogado din itong si Guanzon, dapat maging ehemplo ka ng balance and objectivity. Kaso sa ating nakikita, mukhang parang intriga yung gustong mangyari ni Rowena Guanzon. Kumbaga parang meron siyang sinusuportahan certain politician. Kaya sa mga nanonood ngayon, mga minamahal, huwag kayong magpapaniwala sa mga taong mahilig magdrama. Kasi ang daming madrama ngayon eh. Tingnan nyo muna yung dating background niyan at masasabi nyo kung totoo ba yung kanyang nilalabas sa kanyang dibdib, pinopost sa social media. Kasi maybe, 'di ba, nanggagamit lang din yan itong si Rowena Guanzon. And kung tunay ka, Rowena Guanzon, na naglilingkod sa taong bayan, supposedly, dapat yung boses mo is for the people. Hindi pwedeng maging kaalyado ka ng mga Duterte dahil yung mga Duterte ay kontra yan sa mga tao dahil pinapatay nga nila. Akala ko ba human rights defender ka, human rights, nagpo-protesta ka sa human rights violation. 'Di ba? Pero bakit parang tila baga nag-iba na yung sistema mo? Ano nangyari sa iyo? Binayaran ka ba? Magkano ba natatanggap mo? Nagtatanong lang kami, may natatanggap ka ba? Wala naman ata masamang magtanong, mga minamahal. Alright, yun po, yeah. Kayo, ano may sasabi ninyo? Anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.